Isang mapagpalang araw po sa atin lahat mga minamahal kong kapatid. So nandito po pala ako ngayon sa Quezon City Circle and nais ko lang po mag-share sa inyo ng salita ng Diyos. And alam ko po, napapansin nyo rin po mga kapatid na napakagulo na po ng ating panahon ngayon. Sobrang gulo na ng mga nangyayari. And alam nyo po ba that we are living in the last days? Sabi po dito sa 2 Timothy chapter 3 verse 1, dapat mong alamin na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. And ito po ay nangyayari na sa ating panahon. Verse 2, bakit magkakaroon ng mapanganib na panahon in the last days? Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga laylo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan, datapwat tinatanggihan ang kapangyarihan nito, lumayo ka rin naman sa mga ito. So in the last days, meron pong mga taong anyong relihiyoso, anyong makadiyos, anyong may kabanalan, pero hindi nakikita ang Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos sa kanilang mga buhay. Kaya sabi dito, lumayo ka sa mga ito. Layuan natin yung mga taong ganito. Verse 6, sapagkat sa mga ito ang nanganggagapang sa mga bahay at binibihag ang babaeng haling nalipos ng mga kasalanan, hinihila ng mga iba't ibang pita, na laging nasisipag-aral at kailanpaman ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. At kung paano si Jannes at si Jambres ay nagsilaban kay Moises, ay gayon din naman ang mga ito ay nagsisilaban sa katotohanan, mga taong masasama ang pag-iisip, mga itinakwil tungkol sa pananampalataya. Verse 9, ngunit sila'y hindi magpapatuloy sapagkat mga hahayag sa lahat ng mga tao ang kanilang kamangmangan, gaya naman ang pagkahayag ng sa mga yaon. Verse 10, ngunit sinunod mo ang aking aral, ugali, akala, pananampalataya, pagpapaninuhod, pag-ibig at pagtitiis, mga pag-uusig, mga pagbabata, anumang mga bagay ang nangyayari sa akin sa Antikwa, sa Ikonyo, sa Listra, anumang mga pag-uusig ang tinis ko at sa lahat ay iniligtas ako ng Panginoon. Verse 12, oo at lahat na ibig mabuhay ng may kabanalan kay Kristo Jesus ay magbabata ng pag-uusig. 13, datapwat ang masasamang tao at mga magdaraya ay lalong sasama ng sasama, ng magdadaya, at sila rin ay mga dadaya. 14, datapwat manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan. Yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatutuhan, at mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. 16. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagpansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ang reason po mga kapatid kung bakit magkakaroon ng matinding kasamaan sa mga huling araw, unang-una na po doon is dahil ang mga tao ay magiging selfish or magiging mapagmataas, maibigin sa kanilang mga sarili, mga swail, at imbis na maibigin sa Diyos, sila po ay nagiging maibigin sa paggawa ng kasamaan. Kaya mga kapatid, maglingkod na tayo sa Panginoon, pabayan na natin sa Diyos ang ating mga buhay, ibigay na natin ito sa Kanya hanggat tayo po ay nabubuhay pa, hanggat malakas pa tayo, hanggat buhay pa tayo, bago po maging huli ang lahat. At alam niyo po, ang mataong gumagawa ng masama, ang Diyos po ang nagpaparusa sa kanila. Kaya sa lahat ng mga mananampalataya, katulad ng ating binasa, makakaranas tayo ng mga pagsubok, mga iba't ibang uri ng pagsubok at pag-uusig sa paglilingkod.
kung mamumuhay ka sa kabanalan. Kaya magpakatatag tayo at huwag tayong patitinag. So God bless po sa ating lahat at si Lord lamang ang maitaas sa mga buhay natin.